Una sa lahat, maraming salamat kay Senator Tulfo sa kanyang tindig na kinakailangang ma-decriminalize yung cyber libel at libel in general. Pero ang kailangan lang idiin dito sa karanasan ng iba't ibang mga bansa, walang distinction kung ikaw ba ay periodista o ordinaryong mamamayan hinggil sa gravity of the offense of libel. Linawin natin na ang panawagang decriminalization, nandiyan na yan noon pa, at hindi tayo nananawagan ng abolition ng libel. Ibig sabihin, nandyan pa yan, pero kakasuhan ang periodista, blogger, o sino mang ordinaryong tao ng civil suit. So mawawala na yung criminal component, kaya hindi na makukulong. The worst thing that can happen ay papatawan siya ng multa. At ang multang ito ay depende sa itatakda ng korte. Ang kailangang tandaan din po kasi kapag meron tayong distinction between ordinary people and professional journalists, nadidefeat po yung purpose ng citizen journalism na dapat nating niyayakap at pinopromote para po sa kabutihan ng tao. Kaya sa usapin ng parusa, parang katulad din yan ng citizen journalist at professional journalist, the same standards should apply and the same levels of accountability should be ensured so that we can maintain the profession at a higher level. Excuse me, Mr. Arao, excuse me, Mr. Chair, excuse me. Hindi niyo ata ako naintindihan. I see where you're coming from, citizens journalism. So where's that accountability? So sabi ko kanina, paano yung mga extortionist na nagpapanggap na sila journalist, mag-open sila ng kanilang blog, site, o channel, and then titira at mag-extort sa mga tao, sa mga opisyalis ng gobyerno. And then, yes, totoo ngayon, meron tinatawag tayo na civil liability. Okay, pwede sila mademanda. Paano kung wala silang pambayad? Sila ba'y makukulong? Siyempre, hanapin yung kanilang mga properties. Extortionist nga siya, wala nga siyang pera. So, tira lang siya ng tira hanggang sa dumating sa Supreme Court. Sabihin ng Supreme Court, magbayad ka ng 1 milyon. Wala siyang 1 milyon pambigay dahil extortionist nga lang siya. So, what's gonna happen? He's free as a bird. Hindi naman po siguro kasi po... Kasi sandali lang, kasi nga mangyari niyan, nanalo ng halimbawa yung na-offend na party at meron na siyang may declaration na hanggang sa taas-taasan dumating na meron siyang fine na 1 milyon, wala siyang pambayad na 1 milyon, dapat yan hihilain yung kanyang kotse o i-garnish yung kanyang sweldo o yung kanyang property, etc., bank account. Paano kung wala siya talaga noon? So, wala siyang pagbabayaran doon sa kanyang kasalanan. That's my point. Opo. Okay, so ang sinasabi mo kasi okay lang, citizens right na maging journalist. So ano yung mag-accountability nila? So like I said, so pwede na palang tumira yung isang Juan de la Cruz na Kengkoy, pagmumurahin niya lahat ng mga taga-gobyerno o kanyang kapwa o negosyante para makapangikil. So is that okay with you? Is that okay in the name of freedom of speech? Hindi nga, kasi marami din sa social media. Ako mismo naging biktima niyan. Pinagmumura ng hindi makain ng aso yung kapwa niya dahil just because hindi niya gusto yung muka, dahil hindi niya gusto yung pagkatao, hindi niya gusto yung kulay, hindi niya gusto yung gender. Pagmumurahin niya, pagsasalita niya kasinungalingan, marites siya, maricon, kung ano pa sinasabi, it's okay with you? Huwag siya makakasuhan ng libel? Civil case lang? Opo, ang dahilan po dito ay... No, I don't agree. I'm sorry. I'm sorry with you. I'm sorry, Mr. Danilo Arao. I disagree. Para sa mga legitimate na mga media, dapat talaga sila sila ang dahilan kung bakit ma-decriminalize ang libel. Pero yung mga house show na media, kung tawagin mga pseudo media, you know siguro the term is house show, okay? Yes. Yun yung mga attack and collect. So para sa'yo, okay lang, huwag silang kasuhan ng okay lang, hindi sila pwedeng makulong at kapag nakasuhan ng libel, ma-decriminalize because of they're part of that na hindi sila makulong. So, right now, marami natutuwa itong pagsasalita mo yan. Marami pumapalakpak na mga extortionists. Salamat, Mr. Arao. Mabuhay ka, Mr. Arao. So kami mga extortionists, kami ng mga walang hiya, okay na, free as a bird na kami. Pwede na kami tumira. Hindi po sila magiging masaya kung marirealize nila na yung accountability, hindi lang yan legal, kundi extra legal. In the context of kaya nga, Mr. Rao nga, ang sinasabi ko nga, sige, kasuhan sila sa RTC kung saan pa man hanggang sa dumating Supreme Court. And then, ano mangyari? Wala nang pagkakakulong, di ba? So, sila ay bibigyan na, napapatawan na sila ng fine. Right? Sabi natin, kahit pa 1 bilyon na fine o 1 million, wala silang pambayad dahil extortionist nga sila. So ano mangyari? Baliwala lang yung pagkakaso sa kanila because
Sasabihin nila, Your Honor, wala akong bahay, wala akong kotse, wala akong bank account, wala akong trabaho dahil extortionist nga ako. So, libre lang sila. Ang mga ganitong At klaseng sa mga extortion, nasa TV network, nasa dyaryo, na legit na dyaryo, radio, may accountability, pwede silang sanggain ng kanilang radio station. opo, Na kung sakali wala silang pambayad, yung radio station will be responsible enough na pwede isama yung radio station doon sa civil case o yung dyaryo, yung publisher o yung network, pwede isama doon sa civil case para kung yung reporter o writer walang pambayad, walang property, then pwedeng habulin yung network, pwedeng habulin yung publisher. That's what I'm talking about because I've been a true journalist for 20 years. Yes, sir. Ang mabilis lang pong sagot po rito, ang accountability po, yun yung pinakamalaking parusa na pwedeng makompromiso dun sa mga extortionists na ito. At ito yung extra-legal dimension sa decriminalization ng libel. In the context of self-regulation ng media, kinakailangan po yung accountability. How can you self-regulate an extortionist? How can you self-regulate an extortionist? Extortionist nga siya eh. He cannot be regulated. Gagawin niya yung gusto niyang gawin, which is manira ng tao para makakolekta ng pera. Yun gagawin niya po yun, pero yung kanyang credibilidad ay maku-question at darating sa punto na sa mga social media platform where we are trying to I know, hindi nga, pero ang problema kasi dito, Mr. Araw, nakasakit na siya ng tao. So ito mga tao na nasakta niya, kaya kumakalat tong fake news, maniniwala yung iba na tama yung sinusulat niya. So ito mga nasaktan, walang napipilitan na lang to come up with that amount na gusto niya. Mag-come up ng 50,000, 100,000 para tumigil na yung paninira sa kanya na nakapanakit na ng tao. Opo, tama po yun. Kasuhan mo ito ng cyber libel o libel na alam niya na pwede siya makulong, titigil to. Okay, Professor, narinig na po namin yung opinion po nino. Meron lang pong isang magtatanong pa. Balikan po namin kayo uli, Professor Ana. Salamat po. Jonathan Santos. Ay, salamat po. Actually, na-raise na rin po ni Senator Tulfo and Professor Araw yung sabihin ko sana. No? Pero dadagdag ko lang po siguro na dahil marami na rin talagang nag-broadcast on Facebook lang, no? Mahirap pong maging batayan yon for yung validity or yung parang pagiging legit. No? Sa totoo po niyan, may mga kasama tayo, si Darcy De Galicia at Noel Alamar. No? Humaharap po sila ng 941 counts of cyber libel, no? Dahil lang sa ulat. So, yun lang po, yung mga, siguro, something for the committee to consider also. Thank you po. Okay, nasabi nga po kanina Mr. De Santos ni Mr. Ray Lange, tama naman. So, siguro kung ikaw ay isang broadcast o isang media, isang writer, at gusto mo manulat, gumawa ng article o channel sa isang site, so pwede ka siguro magpa-accredited sa KBP, pwede ka magpa-accredited sa National Press Club. That way, meron ka ng accountability na pwede ka nang sabihan ng mga kasamaan mo sa KBP, yung mga management sa KBP, sa National Press Club na, hey, don't do this, otherwise tatanggalin ka namin, hindi ka na magiging membro. Because very libelous at puro lies ang mga pinagsasabi mo sa iyong articles o sa iyong video. Yun po ibig sabihin. Diba? Kaya meron tayong KBP, meron tayong National Press Club na mga katulong. Diba? Whereas yung talaga ay magpa-member sa National Press Club, ay magpa-member sa KBP, ang gusto niya talagang freelance journalist lang daw siya kuno para manira at manakit ng tao para lamang kumolekta ng pera, yun yung sinasabi ko na hindi dapat masama doon sa para ma-decriminalize ang libel. Dapat sila ay mas kasuhan ng libel at makulong dahil extortionist sila, period. Yes, Mr. Mr. Jonathan, may dadagdag po kayo? Ano na po, tama po na maganda po talaga na may organisasyon, ano? And that's one way din po talaga for accountability sa ating profesyon, ano? Pero yun nga po, ang position is to decriminalize libel. So, yun po, nasa position paper din po yan. I do hope makonsider okay, po. Salamat po, Sir Jonathan. Meron pong Mr. Paul Gutierrez. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Senator Rafi, Senator Win Gatchalian. Sa panig po ng National Press Club, one of the reforms po na sinulong namin dyan, ngayon po bawal ang black timer na magmembro. Ngayon po, kabila po ng pakiusap ng ilang mga kaibigan. Sorry po, pwede pong pakipaliwanag lang po sa ating mga nanonood. Black timer, ano po ba yung pong sa radyo, yung mga nagbabayad ng oras sa anumang istasyon ng radyo, para po makapag-broadcast. Ibig pong sabihin, independent po yan? Yeah, independent po. Bawal na po yan? Meron po akong pera, o meron akong sponsor, kukuha po ako ng block time sa isang istasyon ng radyo, hindi kinakailangan sikat, maring nasa dulo ng talapihitan,
and then magbabayad po siya doon and he is free to say what he or she wants to say. Kagaya po ng sinasabi po ni Senator Rapi, banat ng banat, di ba? Ang napansin po namin kasi dyan, kung makikita po ninyo ang statistika ng mga napapatay na media usually, karamihan po dito sa probinsya, mga black timer po ito. At papalapit po ang eleksyon, sila po talaga mga partisan yan. Yes. Di po ba? Yes. Ginagamit sila ng mga padrino nilang politiko para po siraan yung kanilang mga kalaban sa I agree. politika. Usually, nangyayari po yan pag eleksyon. No? Ginagamit sila bilang attack dog. Yes, sir. At kaya nga po natutuwa kami sa pamamagitan po ng National Press Club, ng KBP po, ng PAPI. Dito pong nakaraang halalan ay wala pong nangyaring violenting pag-atake sa media. Kasi po, tuloy-tuloy po ang kampanya ng National Press Club at saka po ng Presidential Task Force na bigyan ng awareness ang ating mga kapatid sa pamamayag na umiwas po sa mga estilong ganyan. Okay. Pinagwawag din po namin sa kabila ng pakiusap ng ilang mga kaibigan ang pagiging miyembro ng mga vlogger. Unang-una nga po, wala po silang accountability na ipinupundo po ni Senator Rapi Tulfo. No? At sa katutunan po, bahagi po ng aming reforma, 3 na pong miyembro ng National Press Club ang in-expel po namin. Isa pa nga po dito ay dating presidente sapagkat nakita po namin na yung kanya pong mga ginagawa ay hindi na po nakakatulong sa profesyon ng media. Now, yung dito po sa pinag-uusapan po nating fake news, ang mabigat po kasing problema ng Pilipinas sa ngayon, unang-una po, yung pong pinupunta natin, hindi po nire-regulate ang media sa Pilipinas. Anybody, totoo po yan, anybody can print a press ID. Paglabas po niya ng bahay, sasabihin niya na ako yung reporter, miyembro ako ng media. Now, paumanin po sa ating kasamang Ellen Tordesillas, sila yung fact-checker, no? Pero ikaw lang nagpa-fact check. Di ba? Yung pong mga kaharap ng peking reporter na yon, in-interview niya mayor, hepe ng pulis, o kayo pong mga senador. Ang tingin sa kanya, dahil may press ID, di ba? Media siya. Wala po regulasyon ng media sa Pilipinas. Yan po ang isang problema po natin na dapat po nating kilalanin. Ano? Kaya nga po, on the part po ng mga responsable at lehitimong media organization sa Pilipinas, katulad po ng KBP, National Press Club, ng PAPI po, ay ginagawa po namin, talagang kailangan lang po dito ay self-regulation. Yun lang po sa ngayon ang magagawa po natin dahil hindi po kagaya sa ibang bansa, particular po sa Singapore. Pagka ikaw po ay reporter sa Singapore, ang trabaho mo lang reporter. Hindi, parang engineer lang, ganun. Hindi ka po pwede sa atin, sa hirap po ng buhay dito sa atin, ikaw ay publisher, pero at the same time, ikaw ay negosyante, or ikaw ay radio broadcaster, pero at the same time, ikaw ay businessman, o ikaw ay politiko. So, nabubura po ang distinction between a professional journalist and a politician or a businessman. Yun po yung mga siguro dapat pong linawin din po natin sa pagdinig na ito. Ibig niyo pong sabihin na Sir Paul, para din po kayong si Professor Danilo Araw. Ganon din kayo, self-regulation. Self-regulation po. In fact, si Professor Araw po, dati po kasama namin sa Presidential Task Force on Media Security. Ano? At pero ito po yung sa hanay ninyo. Sa National Press Club. Yun po, ang problema po kasi, ang sinasabi po, ang pinupunto po ni Senator Rafi Tulfo, yung pong wala sa hanay ng mga tinatawag po nating tunay na nasa media. Yes no? po. Kaya nga po, ang pinupunto po Mr. Chair. Kaya nga po, Mr. Chair, kami po natutuwa sa pagdinig na ito sapagkat magsisimula na pong magkaroon ng linaw sa ating lahat kung ano po ang direksyon, ang polisiyan ng gobyerno. Mr. Chair, yung sinasabi ni Paul Gutierrez, tama nga po yun, yung bang kahit na sino, magpapagawa siya ng ID na press siya, and then magpupunta siya sa mga iba't ibang tanggapan ng pamalaan, magpapanggap na reporter, and then manghihingi ng pera, mag-interview kuno sa mga taga-PNP, kadalasan biktima ito taga-PNP o NBI, kung ano pa mang tanggapan ng gobyerno, and then para mangolekta ng pera na wala naman talaga silang dyaryo. Pero meron silang Facebook account o meron silang YouTube account, and then yung hindi magbibigay, titirahin nila. Yung magbibigay, pupurihin nila. Yun po yung ibig sabihin. So dapat sila ay pwedeng kasuhan ng libel at pwede sila makulong dahil ang intention talaga nila para mag-media kuno upang kumita ng pera at manaking ang tao, unlike dun sa mga traditional media na talagang proper information dissemination at meron mga fact-checking tulad nga sinasabi ni Ma'am Ellen. Thank you, Mr. Chair. Before closing po,
yung pong issue po ng In fact, isa pa, may dagdag ko nga po. Opo. Even up to now, makikita mo dyan, may mga sasakyan, may mga sticker, nakalagay press, may nakalagay media, na house show naman. In fact, meron pa ako nakumplanta niyan before, na nabangga yung sasakyan ko sa likod, many years ago. Nung lalapitan ko, hindi pa ako kilala at that time, sa broadcast pa lamang ako noon, sa DZXL. Pinakitaan ko ng picture kasi may nakalagay doon media sa kanyang sa windshield niya. Reporter ako, hindi mo ba ako kilala? Ginoon niya ako. Sabi ko, saan ka reporter? Tapos ngayon, tinignan ko yung ID niya, may pangalan na hindi maintindihan. Sabi ko, anong dyaryo yan, boss? House show na dyaryo. And galing siya ng Kamkrame. So yun po dapat ang mga makasuhan. Kasi nga, ginagamit nila ang pangalan ng media para magkaroon silang freedom of the press, kung tawagin, free speech, para lang makapanloko ng tao, makapagkalat ng fake news, at para makapangikil sa kapwa. Thank you, Mr. Chair. And finally, Mr. Chair, it's on the record po na ang National Press Club po ang isa sa mahusay na nagsusulong ng decriminalization ng libel. But taking the view of Senator Raffy po, naisip din po namin na ano pa ang deterrence sa mga walang iya sa profession, pardon the language, di ba? Kasuhan sila pakulong. Kasuhan sila pwede Yun sila nga po, makulong. kasi kung yan po ay civil case lang yan, hindi po papansinin yan eh. Correct. Thank you po, Mr. Hindi po Gutierrez. papansinin yan. Kaya nga po kami sa National Press Club po, mainit po yung debate namin sa loob. Susuportahan ba natin decriminalization or hindi? Kasi dalawang pong aspeto ito. Yung pong tumira at saka po yung binanatan. Paano naman po ang protection sa Nung nasaktan. mga naperwisyo, nung pong mga nasaktan. Na dito po sa Senado, alam po namin, And marami for- pong biktima dito. And for the end time, kaya nga, halimbawa, nanalo, kunyari, yung isang taga-gobyerno na nasaktan. Okay? So, nanalo siya sa korte hanggang sa Supreme Court na umabot. And then yung fine doon sa extortionist na pseudo-journalist, pinatawan siya. Sabihin natin 100,000 pesos ang fine. Wala siyang pambayad dahil wala siyang kotse, wala siyang bahay, wala siyang trabaho dahil extortionist ka siya. Sorry na lang yung taga-gobyerno na nasira na yung kanyang reputasyon, hindi siya nakakuha ng hustisya. Yun po yung point ko. Thank you, Mr. Chair. Yun lang po. Kasi civil lang, di ba? Okay. And then, if I... Meron ko isang statement at the same time, meron din po akong katanungan. Dalawa lang po. Una, doon sa decriminalizing libel. Yan po ay naging campaign promise ko. And I will walk the talk. Kaya lang, pinag-aralan po ngayon ng aking Legis Group. Dahil, paano naman po yung mga walang accountability, yung mga taong gusto ko lang maging media, and then magbubukas po siya ng channel sa internet, banat siya ng banat, lahat ng kasinungalingan titira siya, yun dapat ma-exclude. Pero yung mga traditional media, yung mga talagang totoong journalist, katulad niyo po sa Vera Piles, si Mr. Ray Langit at iba pa, yun po talaga dapat hindi dapat masampa, ay ma-decriminalize po dapat yung libel because of them. Because I, for one, naging problema ko na rin yan na hindi ko magawa yung gusto kong gawin, ma-expose yung gusto kong ma-expose dahil doon sa pag-file sa akin ng libel at nagkakaroon ako ng takot so hindi ko na mapusigi yung gusto kong mga bagay-bagay na para isulat sa kalaman ng mga tao. Having said that, I will still go for decriminalizing libel pero siguro on certain groups, pag sa mga traditional media, yung mga may accountability, kasi alam ko naman po, halimbawa, isang dyaryo, example Abante, meron naman po dyan tinatawag na desk editor, chief editor na nasasara, Philippine Star, Inquirer, TV, radio, stations, meron po silang mga editors na sinasara po yung mga lumalabas na articles o videos. Unlike po sinasabi ko, isang Juan de la Cruz na loko-loko, mag-open po siya ng channel niya at yung channel niya i-open niya para mag-attack and collect. Marami po dyan nangyari ngayon, dyan po sa social media, yung mga tinatawag na attackers, collectors, at the same time, if you will, na magbubukas ng channel and then magpapanggap na siya isang journalist, walang ginawa, maghapon magdamag, tumira ng mga politiko hanggang sa yung politiko tinitira niya, gumipap dahil ay nang mapapatuloy yung masakit na kasinungalingan, magbibigay ng pera sa kanya o kung kanino man. So those people should be exempted dito sa decriminalizing libel. Sana sila dapat ay kasama, ay kasuhan pa rin ng libel na makulong. Pero yung mga traditional media, ayoko silang, well, what I mean, dahil sa kanila dapat ma-decriminalize yung libel. Is that good enough for you, Ma'am Ellen? And Sir Ray? Pag sabi mo kasing journalist, yung mga tao na basta lang nagpo-post, hindi ko kinakonsider yan journalist eh.
Kasi blogging does not, posting in social media does not make one a journalist. Pero marami na po nangyari, ma'am, na dahil matagal sila nagbablog and then meron po silang nagbablock time, halimbawa sila sa isang radio station and then they consider themselves as journalists and then para sa kanila may karapatan na silang bumanat at kapag sinampan silang libel, sabihin nila, media ko, free speech. So would you consider that free speech samantalang wala naman siyang accountability because block timer siya, wala po pwedeng pumigil sa kanya sa kung naman sabihin niya because nagbabayad siya sa radio station halimbawa. So she or he can spread lies as much as he or she wants. So yun po yung mga pinag-aaralan namin na yun dapat mga tao na pwede pa rin makasuhan ng libel. Pero yung mga katulad po ninyo, yung mga nasa Diario, Abante, People's Tonight, GMA7, ABS-CBN, Rappler, Inquirer, Philippine Star, yun po dapat sila ang mga dapat ang dahilan kung bakit ma-decriminalize ang libel para magawa nilang trabaho nila. Yun po yung pino-point out ko. Kasi kasi pagka sinasabi mo kasi yung protection sa journalist, hindi naman yan kasama para sa lahat na nagpo-post, di ba? Kasi sinasabi ko nga, just because you post something, i-publish something sa social media, journalist ka na. Hindi ako nag-agree doon. Kasi Tama. To be called a journalist, one should adhere to the core values of journalism, which are, one, accuracy. Dapat ang nire-report mo totoo. Diba? Ang journalist hindi yan gumagawa ng fiction, di ba? Fiction writer ka, di ba? So dapat totoo lang. Tapos number 2 is fairness. Dapat yung nire-report ng journalist, fair ka, di ba? Dapat yung fairness is fair ka sa lahat-lahat na partido, kahit na lahat na involved dun sa balita. Yan po yung true journalist. Pero yung pseudo journalist po ang ibig sabihin na hindi dapat sila masama po dun sa saklaw na decriminalizing libel. Dapat sila kasama pa rin po dun sa masasampa ng cyber libel at dapat makulong dahil sa kanilang pagiging padalos-dalos. So sinadya nila talagang sumulat ng isang article para manakit ng kapwa at worse, yung iba sa kanila hindi lang manakit ng kapwa kundi para perahan yung kanilang pagpo-post, pagbablog at pagpapanggap bilang isang journalist. Yun po yung dapat na para sa akin dapat makulong. Masampahan muna ng cyber libels, dadaan sa proseso at makulong dahil walang ginawa kundi manakit ng kapwa. Di ba may sapat tayong batas para sa mga ganyan? Di ba? Sa ngayon po kasi, what they do is sasampa sila ng cyber libel, sasabihin nila na, well, I'm a journalist, dapat meron akong kasama ko na sinatawag na free speech. So ang sa akin po dapat ma-differentiate. Yung mga true journalists, wala po akong problema doon. Kasama na po kayo doon. Lahat ng mga nasa Diario, legitimate na mga Diario, TV, radio, okay po ako dyan. Kasi nga po, sinasabi ko, may accountability because their editors, their supervisors, their chief editors, will be accountable also. So, there's that system na checking na, teka muna, mali itong mga sinasabi mo, na-check na namin, hindi dapat po ito ilabas o babawasan natin mga pinagsusulat mo rito dahil hindi tama. Yun po yung sinasabi ko. Whereas, pag doon sa mga nagpapanggap na journalist sa social media, wala pong nag-check sa kanila, wala silang accountability, they can say whatever they want to say or and yung pala nakakasakit na po sila sa tao. Yun po yung ibig sabihin. Yeah, Mr. Chairman, with all due respect, napakaganda po ng binuksan inyong yan, Senator Raffy. At gusto ko lang pong maidagdag, ang isa pong problema natin ngayon, kaya nagkakaroon po tayo ng ilang mga allegedly journalists na madaling gamitin po yung shooting from the hips, kung tawagin po, bara-bara, kapag wala pong sanction o organization. In the likes of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Dito, pagka nagkamali ka, meron pong penalty, may sanction, at merong pagkakataon mawala ka sa iyong field, sa iyong profession. Nariyan po ang National Press Club of the Philippines. Ganyan din po ang patakaran ng Publishers Association of the Philippines at ilang pang mga mainstream organizations sa media. Ang malungkot po rito, medyo may mga nagsulputan po. Tama po yung observation po ninyo na wala pong organization, formal organization na magbabantay sa kanila. Dahil kung may back-checking po, ever since, ang mga organization na ito ay may back-checking na po.
sinimulan na po ng mga malalaking organizations na bantayan ang kanilang mga miyembro. Alam po ninyo, medyo throwback lang po ng konti, makakontribute. Ang inyong abang likod, once upon a time, ay naging miyembro po ng first batch, first generation po ng Radio Patrol ng ABS-CBN. Kami po ay nagtutungo sa National Library o mag-check para mag-research. Kami po ay hindi kinokompromise ang madalian, paspasan na pagre-report. Dahil alam namin, kapag kapaspasan, may tendency madapa at magkamali. Accuracy sa amin ang importante. Sa ngayon po, ang napuna ko, wala na po yung ganung klase po ng research. Dahil nung kapanahonan po namin, very challenging, makakuha ka lang ng resource person kapag hindi mo siya nakuha sa PLDT line. Sa kanyang bahay, pagbaba ng bahay, mangangamuti ka na. Hindi mo alam kung saan mo siya hagilapin. Pero in the advent po ng new technology, pagbukas po ng gadget, pagbukas mo ng yung iPad, 10 versions po sa isang storya. Isama mo na yung kay Marites. Talagang mamimili ka kung anong gusto mong ilabas. Kaya kinakailangan po, you have to discern. Kinakailangan mapanuri pa rin po ang tayong mga practitioners at gayon din po ang ating mga mamamayan sa bagay na ito. Maraming salamat po. Maraming salamat, Ma'am Ellen at Sir Ray, Mr. Chair. Opo, meron lang pong nagtaas ng 2 kamay sa inyo pong katanungan, si Professor Danilo Araw. Okay. I can move on, Mr. Chair. Ang pangalawa ko sanang issue din, ito po sa Press Secretary, kailan tayo magkakaroon ng free internet? Is that a possibility? Kasi dati na pag-uusapan na yan, nang sa gayon, siguro ang pilot project natin to LGUs muna dahil sabi ko nga, ang palaging biktima ng false information, itong fake news ay mga mahihirap. At itong mahirap nating kababayan, dahil free data lamang ang gamit nila, limited lang access nila. So wala silang way na para makapag-fact check. Plus, pagbigyan po natin ng free internet, itong mga mahirap ng kababayan, it will open doors of opportunity for them, especially mga farmers natin. Kasi diyan sa social, sa internet, diyan maraming silang information na makukuha na makakatulong sa kanila to enhance their livelihood, their personality, to especially dun sa mga kulang sa edukasyon, pwede sila makapag-aral to internet. So, ang tanong ko po, wala ho bang balak ng ating gobyerno na one of these days pag-aralan itong pagkakaroon ng free internet sa ating bansa? Yes, Mr. Chair. In fact, isa po yan sa mga ideal, yung talagang magkaroon ng equal access ang lahat sa internet because nandyan po, yan po ang repository ng mga information. Pwede kang mag-fact check as long as matututo ka, magkakaroon ka ng access. But may we refer you to the DICT regarding the implementation? Nationwide free internet? Maganda yun. Ano sa palagay niyo po? Yes, Senator Tulfo. Meron pong proyekto ang DICT na free Wi-Fi for all. Sa ngayon po, naka-roll out po siya nationwide sa mga provinces. Pero aminado naman po kami na hindi pa covered lahat po ng mga parte, lalo na yung mga liblib na lugar sa Pilipinas. But we are working on, we are putting more budget and we're working on malagyan po ng Wi-Fi access, lalo na yung mga public places in the Philippines. Lalo po sa mga liblib na lugar, gusto ko po sana magkaroon ng free Wi-Fi access ang lahat. Hindi lang po yung mga regular na mga tao, yung mga may trabaho. Lalo po yung mga mahirap. Like I said, it will open doors of opportunity for them. Pagbigyan po sila ng access sa Wi-Fi. Sa ngayon kasi wala silang access, free data lamang. So dahil wala silang pera, so na-deprive na sila nung na-enjoy ng karamihan, ng marami, na which is dahil may pera sila, nakapasok sa internet, sa Wi-Fi. Dahil kaya nilang bumili ng yung access sa Wi-Fi. Yung mga mahirap wala po, especially yung poorest of the poor. So sana po, bilis-bilisan po natin na para magkaroon na po sana ng nationwide free Wi-Fi access. At kung kailangan po ng legislation yan, kailangan po ng budget, I will support you again.
Magkano bang kailangan yan? Ipaglalaban ko po na para madagdagan kayo ng budget o kung namang legislation na matupad na po yung pangarap ng marami na sana po lahat ng tao sa Pilipinas, mayaman mo, mahirap, poorest of the poor, magkaroon ng free access sa Wi-Fi. Maraming salamat po. Yung proyekto po na ito is being handled by a different bureau, different service. Pero pwede po kaming humingi ng report, Mr. Senator, para po ipadala sa inyong opisina. Thank you. Tungkol po dun sa rollout ng aming free Wi-Fi project. Thank you po, Madam. Observation lamang po ito. Dahil naging talamak na po yung tinatawag na fake news. At ito pong fake news na talamak po sa ating lipunan, ang target naman talaga ay mga mahihirap, especially the poorest of the poor. Why? Kasi po, hindi nila kayang bumili ng load. Ang kaya lamang nila ay yung free internet, yung free data. So wala silang access sa iba pang social media platform. Wala silang way na para mag-fact check. So kung ano po yung nakita nila doon sa free data, access sa internet, pinaniwalaan na agad nila yon, especially kasi doon po sa limited access nila, nandun lang po yung title ng article at hindi nila pwedeng basahin yung loob noon or yung video. At nakakalungkot nga po, meron tayong tinatawag na Cybercrime Investigation Coordinating Council, which is a very good agency under DICT, and yet binigyan natin ng armas na para to go after cyber criminals, pero yung ating gobyerno nagkulang at hindi po binigyan ng budget, especially sa intelligence, networking. Kaya nga po, ako po, ipinaglaban ko na mabigyan sila ng 500 million para naman magawa nilang kanilang trabaho. Masugpo po ito mga cyber criminals na nanamantala po, especially sa ating mga mahirap na kababayan, na para makapagkalat ng fake news. I'll give you an example. Kasagsagan po ng COVID, meron po yung tinatawag na yung ECQ, nagpalabas po ng fake news ang mga sindikato at sinabi na yung hindi nagpapabakuna ay hindi mabibigyan ng ayuda. So sino po yung tinamaan doon? May hirap, nagsilabasan po sila by the hundreds and thousands, gusto na magpabakuna knowing na kapag thinking na kapag hindi silang pabakuna, wala silang ayuda. So again, ang victim doon mga mahihirap kasi sila naman ang nangangailangan ng ayuda. Now second, ako po ay nagdagdag din ng budget sa NBI na worth 500 million kasi kakailanganin po ng DICT o CICC ng law enforcement arm. Pwede po magamit ang NBI sa law enforcement. So, binigyan nga natin sila ng armas, hindi naman natin sila binigyan ng bala. So this time, yung ginawa po natin, Mr. Chair, na paigtingin, palakasin po itong dalawang agencies na makatulong po, masugpo po itong mga kumakalat na fake news na may kagagawan po itong mga cyber criminals. So, ang gusto ko lang po iabilin doon sa DICT at CICC, especially sa NBI, sana po yung pinaglaban ko po na budget para sa inyo na worth 500 million, gamitin niyo po sa maayos. Na sana po hindi mo papunta yung kung saan-saan, sana po mapunta talaga doon sa intended na para mapakinabangan, intended purpose, mapakinabangan po ng mga mahirap na kababayan. Dahil kapag yan po winaldas ninyo, ako po ay makakalaban ninyo. As simple as that. Salamat po. Hanggang mo ang langit. Yeah, maraming salamat po sa inyo, Chairman Robin Hood. Yeah, doon po sa nabanggit po ninyo, hingil po sa ating mga authorities, NBI at PNP, meron po akong isang challenge dito gustong i-address sa kanila at gusto pong i-share sa grupo. Pero bago po ito, nais ko lang po i-acknowledge yung ginawa po kanina na revelation, no less than ni Senator Gatchalian, na bata pa po siya, ay nakikinig na siya kay Ray Langit. Hindi po ko offended, Senator, sa age dahil ang kababata ko po si Mr. William Gatchalian. Nang talungin sa akin ni Mr. William Gatchalian, paring Ray, meron akong anak na gustong pumasok sa politika. Gusto kong ibigay mo ang honest opinion mo. Sino yan? Itong si Win Gatchalian. Sabi ko, sa pangalan pa lamang panalo na. At ngayon, Mr. Chairman, with all due respect, sasamantali ko na po ang pagkakataon. Narito po ang NBI, narito po ang PNP. Ito po ay masyado nakaka-alarmang pangyayari
bilang public information po. Dumulog po sa amin sa media ang isang ginang, kahit na siya po ay natatakot sa kanyang buhay at kaligtasan, naglakas loob po siyang isiwalat ang isang malupit na modus maging warning sa ating publiko. Dito lamang po November 6, nabiktima po ang isang ginang gamit po ang disinformation, fake information. Ma'am Tess po, ang itawag natin sa kanya, para na rin po sa kanyang proteksyon. Nakatanggap po siya ng automated call mula po sa PhilPos. Yung tinatawag na automated call essentially ay nagre-relay po ng pre-recorded voice message para po sa customer. Ang message po, meron siyang parcel na on hold at ito ay naka-address sa isang tao sa Bangkok. Dito nagsimula ang kanyang journey sa fake information, Mr. Chairman. Ang parcel daw po ay pinipigil ng PhilPos Cebu. Ang description po ng sender ng parcel ay tumutugma sa kanyang identity, sa kanyang pangalan, sa kanyang cellphone, sa kanyang number at address. Ang parcel daw po ay nagtataglay ng illegal documents, kaya on hold. At hindi raw maaaring ipadala sa receiver. Ang kasong ito ay nasa PNP Cebu at dito na siya makipag-coordinate upang maklear ang kanyang pangalan. Sa susunod na communication, isang nagpakilalang pulis na in charge sa pag-iimbestiga ng nabanggit na kaso. Sinabi ni Ma'am Tess na hindi siya nagpapadala ng parcel kanino man at nagagamit po ang kanyang pangalan na walang pahintulot. Upang malinis ang kanyang pangalan, narapat na sumailalim daw siya sa isang investigation sa Cebu. Malayo para sa kanya ang Cebu dahil hindi siya naninirahan doon, dito po siya sa Metro Manila. Sinabihan siya, sige, interviewin ka namin via Skype video call upang ang kanyang statement ay maging legitimate and will serve as an official statement na hindi siya involved sa naturang kaso. Ayon po kay Ma'am Tess, ang taong nag-interview sa kanya ay naka-uniforme pa ng pulis. Sa pahayag po ng alleged police, dapat raw ay confidential ang lahat ng kanilang pag-uusapan. Dahil dito ay ito po ay inihinala raw na case of large-scale money laundering. Siya ay magiging under surveillance within 72 hours. Dito nagsimula po ang kanyang takot. This is when I started to get scared. What happened next was interrogation and purely threats. Kung hindi raw siya makikipag-coordinate, ay madidetain siya hanggang matapos ang kaso. Dito, natanong ang kanyang bank account, magkano ang laman ito, saan ginagamit ang salapi nakadeposito rito, kinakailangan na i-monitor nila ang bank account upang mapatunayan na siya po ay inosente. Kailangan daw po screenshot ang bank account at ang laman ng deposito. Nagpadala rin ng dokumento sa kanya na nag-file daw laban sa kanya na may kasamang warrant of the arrest na nakapangalan sa kanya. Lalo siyang nahintakutan nang sabihin may kaso lang silang nahawakan na 23 years old babae na nagsumbong sa kanyang ina na nagtungo sa himpilan ng pulisya nang sumunod na araw ang kanyang ina ay natagpuang patay at may tama ng bala sa ulo. My mind was already blank and all I can hear is voice telling me to do this, to do that. All I can do is just follow what he says. I'm afraid to be detained or worse, could be killed. Kaya nang sabihin niyang mag-money transfer, malagyan ito ng tracker para ma-monitor daw ang flow ng pera, hindi siya nagdalawang isip, nag-transfer po siya ng 48,000 pesos para maklear ang pangalan at mag-move on na siya. Pero ang dagdag pa, dahil suspect daw po siya sa kaso, kinakailangan magbigay po siya ng 20,000 pesos sa detainees bond. Ang detainees bond will serve as proof na siya ay nakikipag-coordinate at hindi tatakasan ng investigation. Sa puntong ito ay nag-text sa kanyang husband na nasa abroad
na nataong nakamonitor sa kanilang CCTV. Sinabing hindi siya dapat magbigay ng pera. Makalipas sa maibabang linya ng alleged police at na-contact naman ng kanyang mister ang kanilang abogado, sinabi ng abogado na ang lahat ay fake information, siya ay na-scam. Right there and there, I broke down. Halos himatayin po ako. Saglit lang nawala, agad ang aming savings, ang aming pinaghirapan. I cannot speak, I cannot think. Meron pong maikling message po rito si Ma'am Tess. Isang actual na pangyayari po ito na way magsilbing eye-opener sa marami. And incidentally po, ito po ay forwarded na po sa Anti-Cybercrime Division ng Camp Crame. At sana po ay pwede rin namin coordinate po sa ating Anti-Cybercrime Division ng NBI po. Para po sa kasong ito. Distinguished Chairman, madagdag ko lang po, habang pinag-uusapan po natin ito, ay meron na naman pong panibagong biktima. At ito pong panibagong biktima, the same modus operandi po. Isang biktima na kaibigan po ng ating media man, kasangyang JR Langit, 60,000 po ang natangay sa biktima. Gamit po ang the same modus. Sa pamagitan po ng public information and awareness, sana po mailigtas pa natin ang mga sumunod o susunod ng mga biktima sa malupit na organized syndicate nito. Hindi po tayo nawawala ng pag-asa na matigil lang yan itong uri ng pagsasamantala sa kapwa at pang-aabuso sa tao dahil nariyan po ang Senate Committee on Public Information and Mass Media nating kasangga. Ma'am, national interest yung nangyari na yun. Okay? Nalulungkot ako kasi walang nangyaring aksyon. Meron tayong very delicate issue sa BARM and the national government. Okay? BARM, Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao. Sinasabi nitong mga nagpapakalat ng fake news na wala ang presidente. Yun ang kumalat. Ma'am, alam nyo kasi ang problema sa Pilipinas, mas pinakikinggan yung pangit. Ewan ko, mga gwapo't maganda naman tayo, panghilig natin sa pangit na balita. Ang kumalat doon sa amin, sa lugar namin, na wala si Presidente. Si Presidente ay nasa abroad. Yun ang pinakalat eh. Yun ang makikita mo lahat sa social media. Nasaan ang Pangulo? Malaking epekto ito, ma'am. Kasi meron tayong pending na nag-uusap pa ang Republic of the Philippines at ang BARM. Hindi pa tapos ang issue na yan. Hanggang ngayon, nag-uusap pa yan. Patuloy pa rin ang pag-uusap ng dalawang partido na to. Kaya pag hinaluan mo ng ganong fake news na sinasabi mong wala ang presidente sa oras na ang daming namamatay doon at lubog ang BARM, malaking epekto niya. National issue yan. National interest yan. Ang inaano ko doon, bakit walang aksyon legal galing sa ating gobyerno doon sa nagpakalat ng balita na yon, samantalang yung balita na yon naapektuhan lahat ang nasa BARM dahil ang akala nila pinabayaan sila ng Pangulo ng Pilipinas. Yun lang, ma'am, ang aking po. Mr. Chair, I believe the offense or the crime under Article 154 of the Revised Penal Code is not a private crime. So anyone can institute a criminal case or institute an investigation against the person who peddled the false news against the president. So kahit sino pwede? Yes Pwedeng po, magkaso? yes po, it's not a private crime. So pwede pong Pwede bang NBI kagad o PNP kagad o ang Office of the Press Secretary? if it's Hindi, since hindi kailangan ng private complainant. yes, Mr. Chair, it's not a private crime. So kahit sino po pwedeng mag-initiate ng complaint. Kahit ng ako, investigation. pwede akong kasi ginugulo nila yung pistok. Yes po. Yes po. For sige purposes po. of investigation. Okay, ma'am, hindi pa tayo natatapos sa hearing na to. Tinatawag lang ako, kaya sususpindihin ko lang po ito. At meron pa po tayong pangalawang pagdinig. Sige po, mabilis na lang po kasi may hawak na pong pamatpat si Senator Pia. Yeah, idagdag ko lang po ron sa concern po ninyo, mahal na chairman.
importante aside doon sa batas na ating kinakraft. Yung pong immediate reaction sa mga ganyang tanong, ang trabaho po ng executive na nagbabantay sa ating Pangulo ay 24/7. Kapag pumutok po, sabihin, bakit wala ang presidente rito habang nakalubog at nagkakaroon ng landslide sa isang lugar? Bakit wala ang presidente? Nasaan? Nasa Japan ba? Immediately, response ang kailangan po. Dapat may nakabang po 24/7 na naroon at lahat po ng accessibility mula sa media ay dapat po sumagot sila para malaman ang sambayan ng Pilipino. Salamat po, sir. Yes, Mr. Chair. Thank you. Very briefly lang, Mr. Chair. First of all, gusto lang po naming i-correct yung pong naging misimpression kanina ni kaibigan natin, Attorney Hularbal ng KBP na yung tungkol po sa black timer, no? Ang kaklarify lang po namin, hindi po kami against sa black timer. Against po, ang policy lang po ng press club, bawal magmiyembro sa press club ang black timer. So, okay lang po sa amin yung black timer. And secondly po, yung proposal po ninyo moving forward, yung tanong po tungkol sa moving forward, ano po ang magagawa ng mga media organizations para po makatulong sa kampanya ng awareness sa fake news ay very briefly lang, Pangulong Lydia. Ikaw na nga, ano yan? Para po sa National Press Club, isa po sa magagawa natin, isasuggest po natin sa committee na to na tingnan po natin yung Republic Act 11699. Ito po yung naisabatas po ito na pinirmahan po ni Pangulong Rodrigo Duterte at sa tulong po ito ng dating chairman ng Committee on Publication and Mass Media na si Senator Bong Revilla. So nagpapasalamat po kami sa committee na ito dahil ito po yung nagdideklara po dun sa kaarawan po ni Kat Marcelo H. Del Pilar bilang National Press Freedom Day. So dito po, inuobliga po yung AFP, nandiyan po yung TESDA, DepEd, CHED, at mga private and public agency po na makiisa po magsagawa ng mga activities po na may kinalaman po dun sa press freedom. So siguro po ito po yung pagkakataon para po ma-disseminate po natin yung information regarding po dito sa fake news. Susunod po nating pagdinig, sisiguraduhin po natin nandito din ng iba't ibang social media, nandiyan po ang Facebook at ang si Elon Musk ba? Elon Musk ba pangalan nun? Elon Musk ba pangalan nun? Patawag mo nga yun. Nakabook na? Okay. Pipilitin po natin na makausap din sila at paghandaan din po natin yung tungkol sa mga scammer sa atin pong kasi napakaganda din po nung punto kanina. Pasensya na po sa mga kasama po natin. Naasahan po namin kayo sa susunod nating pagdinig. Bilang panghuling salita, sabi nga po ni Apolinario Mabini, freedom is liberty to do right and never wrong. Freedom of speech and of the press is not absolute. May limitasyon po ito. Hindi natin pwedeng gamitin ang constitutional right na ito para manira po tayo o mangikil ng pera. Yun lamang po. Maraming salamat po.